Chao Feng, malakas ang ulan? Hindi ka pa ba nakakauwi? Malapit na po, Auntie. Magagalit na naman ang tito mo? Naintindihan ko po, Auntie. Auntie, ibaba ko na po ang tawag. Sir, nandito na po siya. Master Qin, tulungan niyo po ako. Master Qin. Ginoong Qin. May nabangga akong malakas na tao na hindi ko dapat kinalaban. Hindi ako natatakot na mawala. Ako, si Chen Qingtian. Pero mayroon akong pamilyang inosente. Kapag naging disipulo niyo lang ako, at nasa ilalim ng inyong proteksyon, doon lang ako magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataong mabuhay. Anong pakialam ko? Ginoong Qin. Ginoong Qin, ito na ang panlabindalawang beses kong pagmamanhik. Basta't maging disipulo niyo lang ako, gagawin ko ang lahat. Umalis ka. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang saktan si boss. Parusahan kita. Sugod. Ginoong Qin, maling akala ko noon na hindi sapat ang inaalok ko sa inyo. Inisip ko noon, gaano man kayo kalakas, kakailanganin niyo pa rin ang pera. Mali ako, nauunawaan ko na ngayon. Ang mga katulad niyong master ay hindi kailangan ang mga bagay sa mundo. Handa akong humanap ng 100 piraso ng matatandang mountain ginseng bilang alay ko. Mula ngayon, pagsisilbihan ko kayo bilang anak, handang gawin ang kahit na ano, panlabindalawang beses na. Ginoong Qin, 12 beses na akong nagmamakaawang maging disipulo nyo. Parang awa nyo na, bigyan nyo ako ng pagkakataon. Pagsisilbi bilang anak? 2 araw mula ngayon, magdadala ako ng 100 piraso ng mountain ginseng. Iimbitahan ko ang mga mayayaman at makapangyarihan mula sa lahat ng dako upang saksihan ang pagtanggap nyo sa akin. Lahat ng mga dakila sa mundo, saksihan nyo ang sumpa ni Pamilyang Chen ng Timog Probinsya at si Chen Qingtian. Kapag hindi ko ito tinupad, parusahan sana ako ng langit. Parang awa nyo na, bigyan nyo ako ng pagkakataong makatapak sa landas ng sining ng pakikipaglaban. Sa aking nakaraang buhay, nang mawala na ang aking ina, nakitira ako sa pamilya ni Auntie. Nag-aalala ng labis sa akin si Auntie. Ngunit ang tatay ni Auntie at ang pinsan ko ay itinuring ako na pabigat lamang. Naging walang saysay ang buhay ko hanggang sa edad na 30. Isang araw, habang nagbabakasyon ako sa Mount Tai, aksidente kong nakilala ang aking master. At simula noon, ay dinala niya ako sa landas ng pagsasanay. Sa bundok, tila walang oras, ngunit 1,000 taon na pala ang lumipas sa mundo. Pagkalipas ng 500 taon, lahat ng mga kakilala ko ay matagal na ring wala. Aking mag-aaral. Mayroon ka pa bang naiwang obligasyon sa mundong ito? 500 taon na ang lumipas. Ang mga tao ay wala na, at wala na akong iniisip pa. Kung ganoon, umalis na tayo. Dahil naabot ko na ang rurok at wala nang naiwan sa akin, sumunod ako kay Master paalis ng mundo, tungo sa totoong mundo ng mga tagapagsanay. Isang 1,000 taon na punong-puno ng mga karanasan. Ako na si Qin Feng ay naging isang celestial venerable ng Southern Universe, ngunit bumagsak ako sa gitna ng isang malaking labanan. Sino ang mag-aakalang? Muli akong isisilang noong ako ay nasa high school pa lamang. Wala na pa rin ang aking ina sa pagkakataong ito, at nakikitira pa rin ako sa bahay ni Auntie.
Pero sa pagkakataong ito, mag-iiba na ang lahat. Nagbalik na ako. Napakalakas ng ulan sa labas. Pinag-alala mo ako? Nang husto? Pumasok ka na agad? Punasan mo na agad ang sarili mo. Auntie, 17 taon na ako. Kahit 17 taon ka na, bata ka pa rin para sa akin. Ngayon, huli ka ng 1 oras nang bumalik? Bukas ba ay hindi ka na uuwi ng tuluyan? Dito sa Jiangcheng, ako ay isang kilalang tao. Kapag narinig ko sa mga kaibigan ko na ang pamangkin ko ay gumagala lamang kung saan-saan, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Hala, bakit ganyan ka magsalita? Huli na nang bumalik si Xiaofeng, siguradong dahil iyan sa klase niya sa gabi. Xiaofeng, puro na lang si Xiaofeng. Araw-araw ay pangalan ni Xiaofeng ang naririnig ko. Sino ba talaga sa aming dalawa ang tunay mong anak? Ano ka ba? Xiao mo, bakit mo na naman sinasabi ang mga iyan? Tungkol kay Xiaofeng ay... Ang batang ito talaga? Xiaofeng, wag mo na lang siyang pansinin. Pasensya ka na. Huwag na kayong mag-alala. O sige lang. Ako si Zhang Junde. Sino ito? Ako ang manager ng pamilyang Chen sa Katimugang Probinsya. Ipinapatawag ba ako mismo ni Ginoong Chen? Opo, siguraduhin mong naroon ka sa loob ng 2 araw. Sige po. Walang problema po, Ginoong Chen. Makaasa po kayo. Darating ako sa takdang oras. Sino iyon? Ako, si Zhang Junde. Magiging maunlad na ang buhay natin. Hindi ko akalain na ako ay iimbitahan mismo ni Ginoong Chen. Anong yumaman? Si Ji Chen King Tian ng pamilyang Chen, kilala mo ba? Ang pamilyang Chen na hari ng Nan Province? Oh, balita ko 2 araw mula ngayon ay gagawa si Ginoong Chen ng seremonya dahil magiging mag-aaral siya ng isang misteryosong taong nagngangalang Ginoong Qin. Inanyayahan niya ang lahat ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa buong bansa na dumalo sa seremonya ng pagtanggap sa kanya bilang mag-aaral. Sinabi ni Ginoong Chen na ang buong pamilya natin ay kailangang naroon para sumaksi. Junde, ang isang tanyag na tao gaya ni Ginoong Chen ay talagang alam ang pangalan mo? Anong klaseng pananalita yan? Ako si Zhang Junde at may pangalan din naman ako sa lipunan. Maliit na negosyante ka lang po. Pero ang isang tanyag na tao gaya ni Ginoong Chen ay narinig na ang tungkol sa iyo at personal ka pa talagang inimbita? Anong klaseng mga salita yan mula sa inyo? Chen Qingtian, sinusubukan mo ba ako? Natatakot ka ba na baka hindi kita tanggapin bilang mag-aaral kaya inimbita mo pati ang aking auntie para dumalo sa seremonya? Congrats po tito, mula ngayon ay magkakaroon na kayo ng tulong mula sa isang makapangyarihang tao. Auntie, pinsan, magpapahinga muna po ako. Sige na, sige na. Ilang taon na si matandang Ginoong Chen pero mag-aaral pa rin siya? At ano naman ang aaralin niya? Anong klaseng tao ba ang Ginoong Chen na yan? Siguradong isa siyang napaka-impluensyang tao. Tama, napakapangyarihan na ni Ginoong Chen kaya yung taong papangalanang Ginoong Qin na magtuturo sa kanya ay malamang na ang pagkatao ay hindi na natin kayang isipin pa. Sandali. Si Xiaofeng ay may aplidong Qin din. Ma, anong sinasabi niyo? Mag-ingat kayo dahil baka may makarinig sa inyo at parusahan kayo. Hahaha. Marami namang tao ang may apelidong Qin. Sa tingin ko, ang tanyag na taong iyon ay napakamakapangyarihan na kayang yumanig ang buong bansa sa isang utos lang niya. Ginoo, tapos ko na pong tawagan si Zhang Junde. Sir? Parang hindi po yata maganda ito. Si Zhang Junde ay tiyuhin ni Ginoong Qin. Kung tatawagan natin siya para imbitahan dito, hindi po kaya magkaroon ng maling akala si Ginoong Qin Maling akala tungkol saan? na baka isipin niyang pinipilit niyo siya. Napilitin siyang tanggapin kayo bilang apprentice? Anong masama doon? Sa araw ng aking pag-aalay bilang apprentice,
Balak ko talagang imbitahan ang mga mula sa lahat ng dako, mga mayayaman at mga tanyag na pamilya. Dapat lang na malaman ito ng buong mundo. Pero maliit na tao lang itong si Zhang Junde, kahit na madagdagan pa ang yaman niya ng 1,000 beses. Sa loob ng Nan Province, hamak na maliit na tao lang siya. Pamilya sila ng master ko. Ang imbitahan siya, anong mali doon? At isa pa, kahit na pinipilit ko lang siya, tingin mo ba sasabihin ng master ko na mali ako? Hindi ko lang alam kung anong mangyayari pagdating ni Zhang Junde. Kapag nalaman niyang ang master niyo ay si Qin Feng, tiyak na malalaglag ang panga niya sa gulat. Lolo, sino ba talaga itong si Ginoong Chin? Sa taas ng estado nyo, talagang gusto nyo siyang maging master. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong magugulat ang lahat ng makapangyarihan sa Great Xia. Ang aking master ay isang napaka-impluensyadong tao na hindi mo kayang isipin. Sino siya? Anong klaseng tao? Kayang tapakan ang buwan at kuhanin ang mga bituin, may kontrol sa langit, at magpabago ng kapalaran. Siya nga pala, Shishi, 20 anyos ka na ba ngayong taon? Opo, Bagay ang edad nyo, 17 taong gulang pa lang ang master ko. anong pinagsasabi nyo, Lolo? Huwag nyo sabihin gagawin nyo yung sinaunang diskarte na ipakasal ako sa kanya? Haha, huwag kang masyadong mangarap. Gusto mo pang ipakasal sa kanya? Kahit pa anak ka ng pamilyang Chen, o kahit ang pinakamahalagang anak sa Great Xia, malamang ay hindi ka pa rin karapat-dapat para sa kanya. Lolo, kayo talaga. Ang nasa isip ni Lolo, kung papayag lang siyang gawin kang katulong, iyon ay isang napakalaking swerte na para sa iyo. Lolo, nahihibang na ba kayo? Anong mga kalokohan yan? Isang daang piraso ng matandang ginseng. Dapat iyan ay nakahanda na sa loob ng 2 araw. Isang piraso lang niyan, umaabot na sa 50 milyong dolyar, paano pa kaya ang 100? Kung gayon, ihanda ang lahat ng ating yaman para dito. Kayang tapakan ng araw at buwan para kuhanin ang mga bituin. Titingnan ko kung anong klaseng tao ka talaga. Xiaofeng, Salamat, Auntie. walang anuman? Ipaghain mo ako ng lugaw. Bingi ka ba? Ayos lang na nakikitira at nakikikain ka rito ng libre. Pero bakit wala kang pakiramdam sa mga dapat mong gawin? Ako na po ang gagawa, Auntie. Plano kong ibenta ang bahay na ito para bumili ng bago. Ang bahay nating ito ay nagkakahalaga siguro ng 2 milyong dolyar, isama pa ang naipon nating pera, at uutang din tayo sa mga kamag-anak natin para makabuo ng 5 milyong dolyar. Ang plano ko ay magbayad ng down payment sa Hardin ng Tiangong. Nababaliw ka na ba? Ang mga bahay sa hardin ng Tiangong ay mahigit 20 milyong dolyar ang pinakamura. Gagamitin mo ang lahat ng pera natin para lang pambayad sa down payment? Ano bang alam mo? Magtatrabaho na ako balang araw sa harap ni Ginoong Chen. Nabalitaan ko na sa Hardin ng Tiangong, balak tumira ni Ginoong Chen kapag nagretiro na siya. Napagpasyahan ko ng manatili sa tabi ni Ginoong Chen para pagsilbihan siya sa lahat ng oras. Pero paano natin babayaran ang ganoon kalaking halaga? Sa oras na mapabilib ko si Ginoong Chen, maliit na bagay na lang ang perang iyon, hindi ba? Pero, Tama na, nakapagdesisyon na ako. Isang malaking karangalan na mapili ako ni Ginoong Chen. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Auntie, Hardin ng Tiangong, napakaganda bang lugar niyan? iyon ang Nan Province, ang pinakamahal na villa area. Kung gusto mo po doon, bibilhan kita ng isang unit. Ibibigay sa iyo?
Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Nababaliw ka na ba? Xiaofeng, alam kong gusto mong maging mabuting anak. Pero bilang tao, huwag tayong maghangad ng labis na hindi naman kaya. Ma, bakit ka pa ba nakikipag-usap sa kanya? Sa darating na 2 araw, ay ang piging para sa pagtanggap ng guro ni Ginoong Chen. Wala man lang tayong maayos na maisusuot. Sa loob ng 2 araw na ito, kailangan nating maghandang mabuti. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa harap ni Ginoong Chen. Sir, talaga bang ibebenta natin ang mga shares sa hardin ng Tiangong? Ngayon, ang presyo ng bawat isang ligaw na ginseng ay tumaas na sa 200 milyong dolyar. Kahit nagastusin ko ang kalahati ng aking ari-arian, kulang pa rin ang 4 na bilyong dolyar para makabili ng 100 piraso at sa merkado, hinihintay lang nilang itaas ko pa ang presyo. Ngayon ay wala nang gustong magbenta. Sir, sinasadya nilang itaas ang presyo dahil alam nilang kailangan natin ito. Alam ko, pero wala na tayong oras. Ito ang regalo ko para sa aking guro. Anong paki ko kahit maubos pa ang lahat ng yaman ko? Hay. Ang pera ay panlabas na bagay lamang. Ang isang katulad ni Ginoong Chin, na isang immortal. Isang buong buhay akong naghanap bago nakatagpo ng isa. Kahit kapalit pa nito ang aking buhay, magiging alagad ako ni Ginoong Chin para makakuha ng pagkakataong maging immortal. Maging ang aking pamilya, marahil ay magkaroon din ng ganitong pagkakataon. Marahil, pagkatapos ng 10 taon, ang ating pamilyang Chen ay hindi natatawaging mayaman na pamilya lamang, kundi magiging nasa rurok na ng mundo, bilang isang nakatagong angkan. Sige na. Opo, sir. Sandali, alin ang pinakamagandang villa sa hardin ng Tiangong? Ang unang gusali, ang Zijin Pavilion. Ibigay mo iyon sa aking guro. Sir, diyan po tayo nakatira ngayon sa Zijin Pavilion? Kung ganoon, lumipat tayo. Karangalan ng villa na iyon, na magustuhan ito ng aking guro. Lolo, maayos naman ang paninirahan natin dito. Bakit kailangang ibigay sa kanya? Hindi ba't isa siyang immortal? Hindi ba niya kayang bumili kahit isang bahay? Si Ginoong Qin ay isang immortal. Hindi lang bahay, kahit kunin pa ang buhay ko. Gagawin ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Lolo, nababaliw ka na ba? Walang immortal sa mundong ito. Ang bahay na ito, ang pinakamaganda sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Chen, at iyan dapat ang gagamitin para sa inyong pagtanda. Ayos lang. Basta't maging alagad ako ni Ginoong Qin. At kung ikaw naman ay makuha ni Ginoong Qin bilang kanyang tagapaglingkod, makakabalik ka pa rin dito. Nabalitaan ko na ang mga mayamang pamilyang iyan ay napakaraming mga patakaran. Dapat na siguro tayong mag-aral tungkol doon. Auntie, sa katotohanan ay wala namang gaanong patakaran sa mansyon ng Chen. Tungkol naman sa Chen King Tian na yon, isa lang din siyang normal na tao. Hindi siya mapili sa mga ganyang bagay. Lakas ng loob mong tawagin lang sa pangalan si Ginoong Chen? Kung nasa mansyon ng Chen lang tayo, dahil sa pagbanggit mo lang sa pangalan ni Ginoong Chen, ay mapaparusahan ka ng malubha. Wala po siyang alam sa mga bagay na iyon, Xiaofeng. Wala lang talaga siyang modo. Hindi marunong rumespeto sa nakakataas. Kung nasa mansyon ng Chen lang tayo, baka nadamay na rin tayong mapahamak dahil sa kanya. Hala, kumakain pa tayo. Saan ka pupunta? Auntie, dumating na ang titulo ng lupa ni Hardin ng Tiangong. Auntie, siguro dapat tingnan na lang muna natin ang bahay. Mamaya, kung mayroon kang hindi magustuhan, maaari natin itong palitan agad. Tigilan mo na yan. Wala kang modo, hindi ka marunong gumalang, hindi mo alam ang lugar mo, at puro ka kasinungalingan. Wala man lang akong makitang kahit isang maganda sa iyo. Hindi naman siguro ganoon kalala, di ba? Tama na. Kung hindi niya babaguhin ang mga masasamang ugali niya, wag na siyang pumunta. Siya? Imposibleng magbago pa ang taong yan. Xiaofeng, ang sinasabi ng uncle mo ay dapat mong tandaan. Mukhang kahit anong sabihin ko ngayon, ay hindi pa rin sila maniniwala. Sa mansyon ng Chen na lang bukas, tsaka ko na lang ipapaliwanag ng personal kay Auntie. Ngayon ay hindi natin pwedeng hayaang sumama si Qin Feng. Umaasa ako na, sa handaan, ay magtatagumpay ako, kaya hindi ko hahayaang sirain niya ang plano ko.
Auntie, bababa muna ako. Ang batang ito? Ganito na kaganda ang pagkakataon, bakit hindi pa niya ito pinapahalagahan? Ang isang taong nakatira sa ganitong klasing lugar ay padadalhan ng villa ni Ginoong Chen. Ikaw po ba si Ginoong Qin? Pasensya na po, kung kailangan niyo pang bumaba rito, paumanhin po talaga. Oh, sige lang. Dahil mabilis kayong nakarating. Salamat sa pagpunta rito. Wala pong anuman, tungkulin po namin ito. Hindi ko alam kung anong swerte ang meron siya at binigyan siya ni Ginoong Chen ng villa. Balita ko, ang master na bibisitahin ni Ginoong Chen ay may apelyidong Qin din. Posible kayang siya na yon. Ngayong bumalik na ng buo ang aking lakas, higit na mas malakas na ako kaysa sa aking master. Kapag nagkita kaming muli ng aking master, siguradong mabibigla siya ng husto. Pagsasanib ng langit at lupa, may gumagamit ng kapangyarihan. Bukod sa akin sa mundong ito, mayroon pa palang ibang tagapangalaga. Ang sinumang may kakayahang makipagsabayan sa akin sa ganitong antas ay mas malakas pa kaysa sa akin. Sino kaya ang taong ito? Ang taong ito ay nasa Nan Province. Lolo, hindi pa po kayo nakasuot ng sapatos? Mag-ingat po kayo at baka sipunin. Heto, tingnan ninyo. Iyan ang direksyon ng Ginoong Qin. Siya ay isang banal na tao. Uunlad ang ating pamilyang Chen. Yayabong tayo ng husto. Qin Feng, siya ba talaga ay isang banal na tao? Ano kaya ang isusuot ko? Eto kaya? Bagay to sa katawan ko. O ito kaya? Ayos din naman to. Huwag ka nang mabagal dyan, tara na. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na nating isama ang isang iyan. Wala siyang galang. Tara na. Doon ka sumakay sa sasakyan sa likod. Tara na. Xiao Feng, sasamahan ka ni Auntie. Ano ito? Auntie, ito po ang titulo ng hardin ng Tiangong at ang mga susi nito. Pagkatapos po ng handaan, pumunta tayo para tingnan iyon. Xiao Feng, salamat sa iyong kabaitan. Pinahahalagahan ko iyon. Ibigay mo na lang sa akin kapag naging matagumpay ka na balang araw. Auntie, totoo po ito. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Auntie, may isa pa po akong sasabihin. Ano iyon? Auntie, gusto niyo po bang matutong maging immortal? Anong sinasabi mo? Ang handaan na gaganapin ni Mansyon ng Chen ay tungkol talaga sa pagnanais ni Chen Qingtian na maging estudyante ko. At kaya siya nagnanais mag-aral sa akin dahil kaya ko siyang turuan ng mahika at maaari ko siyang gawing immortal. Auntie, maaari din po kitang turuan magsanay at maaari ko po kayong gawing immortal na nilalang. Xiao Feng, nababaliw ka na ba? Auntie, lahat po ng sinabi ko ay totoo. Sige na, huwag ka na munang magsalita. Xiao Feng, huwag na lang kaya tayo tumuloy sa handaan na iyon. Mukhang hindi pa rin naniniwala sa akin si Auntie. Hayaan na, pupunta na lang muna ako sa mansyon ng Chen. Dahil nakakuha talaga si Chen Qingtian ng 100 pirasong libong taong gulang na ginseng. Sa tulong ng mga ito, malalagpasan ko na ang antas ng lakas ko sa loob ng 3 araw.
Pagdating ng oras na iyon, dapat ay mararamdaman ko na kung nasaan ang kinaroroonan ni Master. Young Master Lee, pasensya na po kung hindi ko kayo agad nasalubong. Hello sa inyo. Pasok po kayo, tuloy po kayo. Paumanhin po at hindi ko kayo nasalubong ng maaga. Pasok po kayo, welcome na welcome po kayo. Halika po. Tuloy po kayo, salamat po sa pagpunta. Ay, si Head of the Yi family, Head of the Liu family, at si Governor. Secretary Zhang, binabati kita. Congratulations po. Congratulations po. Masyado po kayong magalang, pasok po kayo sa loob. Halika, Head of the Yi family, tuloy po kayo sa loob. Head of the Yi family, Governor Wang. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ha. Naku, kayong dalawa, napakagara ng handaan para sa pagtanggap ng estudyante ni Elder Chen. Alam nyo ba kung sino ba talaga? Itong si Ginoong Qin. Base sa nalaman ko, hindi pa matanda itong si Ginoong Qin. 17 o 18 taong gulang pa lang siya. 17 o 18 lang. 17 taon? Paano mangyayari iyon? Hindi ito maaari. Ang 17 o 18 taong gulang na bata, wala pang ang alam sa mundo iyan. 17 taon? Halos kasing edad lang ni Qin Feng? Magkasing edad nga, pero si Ginoong Qin ay master na ni matandang Ginoong Chen. Habang tingnan mo si Qin Feng, anong pinagkaiba niya sa isang basurang walang silbi? Head of the Ye family. Ano pang nalalaman mo? Ang alam ko ay Qin Feng ang pangalan ni Ginoong Qin. Kahit bata pa siya, ay pambihira ang kaniyang kakayahan. Nalagpasan na niya ang hangganan ng pagiging tao. Hindi na siya ordinaryong tao. Hindi na ordinaryong tao? Posible kayang isa siyang immortal? Hindi raw tao. Paano nangyari iyon? Hindi ordinaryong tao? Qin Feng. Pati pangalan ay magkatulad? Sandali. Baka nagkataon lang ito. Head of the Yi family. Totoo ba yan? Totoo, si Ginoong Qin ay isang batang immortal. Isang batang immortal. Batang immortal. Isang batang immortal. Auntie, gusto mo bang matutong maging immortal? Totoo kaya ang sinabi ni Xiao Feng? Siya kaya si Ginoong Qin? Tumahimik ka nga. Kahit sino ay pwedeng maging immortal, wag lang si Qin Feng. Sir, dumating na po si Ginoong Qin. Sir, nandito na si Ginoong Qin, sir. Narito na si Ginoong Qin. Sir, dumating na si Ginoong Qin. Narito na si Ginoong Qin? Sige, bilis. Sumama ka sa akin para salubungin si Ginoong Qin. Opo, sir. Nagbibigay pugay kami sa inyo, Ginoong Chen. Nagbibigay pugay kami sa inyo, Ginoong Chen. Tara, tignan din natin kung ano ang itsura ng immortal na iyon. Tara na. Tara na, tingnan natin kung anong itsura ng immortal. Bilis na. Silipin din natin. Sige. Bilis! Nagpupugay kami, matandang Ginoong Chen. Nagpupugay kami, matandang Ginoong Chen. Hoy, nasaan ang immortal? Hindi ko alam, hindi ko siya nakita. Parating na si Ginoong Qin. Isa siyang immortal. Bihira lang sa mga ordinaryong tao ang masilayan ng isang immortal. Napakaswerte talaga natin. Lolo, talaga po bang karapat-dapat ang pamilyang Chen sa ganito kalaking pagsisikap? Si Ginoong Qin ay isang tunay na Diyos sa mundong ito. Hindi lang ako mapalad na maging estudyante niya, kundi dahil sa kabutihan ni Ginoong Qin. Tandaan mo, isang pagpapala ang binigay ni Ginoong Qin para sa ating pamilyang Chen. Kung magagawa mong maging katulong ni Ginoong Qin, isang malaking biyaya rin iyon mula kay Ginoong Qin. Tingnan mo, nandoon ang direksyon ni Ginoong Qin. Anong itsura ng isang Diyos? Nandito tayong lahat naghihintay, wala namang lumilitaw kahit isa. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi pa nga sigurado kung isa nga siyang Diyos. Ang dami na agad niyang arte. Darating pa ba siya o hindi? Tingnan nyo, ano iyon?
Ano iyon? Nandito na ba siya? Tingnan mo, parang may tao doon. Impossible. Paanong naging ganoon kabilis ang isang tao? Paano? Paano niya iyon nagagawa? Siya na ba si Ginoong Qin? Siya na nga ba si Ginoong Qin? Napakabilis ng kanyang paggalaw. Si Ginoong Qin nga ay isang pambihirang tao. Hindi. Hindi lang yun bilis. Ang makatawid ng napakalayo sa isang hakbang. Isang paraan lang yun na para sa mga makapangyarihan. Mahal na Diyos. Mahal na Diyos. Kagalang-galang. Binabati po namin si Ginoong Qin. Binabati po namin si Ginoong Qin. Wow, ang makapangyarihang tao, immortal na Qin. Narito na siya, immortal na Qin, tunay na dakila. Oo, siya nga iyon. Ginoo, tumingin kayo, ang nasa harap ni Pinunong Chen ay ang makapangyarihang tao. Sa wakas, makikita na rin natin siya. Ano kaya ang itsura nitong si Immortal na Qin? Ginoong Qin. Sige po, sir. Immortal, 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 immortal. Qin, Qin, Qin. Qin Feng? Imposible, siguradong namamalikmata lang ako. Paano naman magiging si Qin Feng iyan? Pa, ang likod ni Ginoong Qin. Bakit parang kamukha ni Qin Feng? Ano kasi? Sa sobrang daming tao, hindi na natin makita ng malinaw. Ano kaya talaga ang hitsura ng Immortal? Xiao Feng. Huwag kang sumigaw ng kung ano-ano. Isang immortal iyon. Kasi, ang likod na yan, kamukhang kamukha talaga ni Xiao Feng. Bilis, pumunta na kayo sa hall. Nagsisimula na ang seremonya. Bilis. Magsisimula na ang handaan, paniguradong magpapakita si Ginoong Qin. Pustahan tayo. Siguradong hindi si Qin Feng si Ginoong Qin. Tama, kailangang makita muna natin siya para malaman natin kung si Xiao Feng nga ba siya. Kailangang makasiguro ako. Para lang makapag-aral sa ilalim ng isang master, ang matandang Ginoong Chen na ito ay handang ibuhos ang lahat ng kanyang yaman. Pero bakit nakasuot ng uniforme sa eskwelahan si Ginoong Qin? Oo nga. Hindi siya mukhang isang dakilang nilalang. Baka isa lang siyang manloloko. Mga Ginoo at binibini, ngayong araw, ang aming pinuno sa pamilya, pamilyang Chen na si Chen Qingtian, ay formal na mag-aaral kay Ginoong Qin bilang kanyang master. Nag-aalay kami ng mga mamahaling regalo bilang tanda ng aming katapatan. 100 piraso ng 1,000 taon na wild ginseng. 100 piraso ng 1,000 taon na perlas mula sa katimugang dagat. At 10 piraso ng 1,000 taon na jade mula sa hilagang rehiyon. Napakalaking halaga ng mga gamit na iyan. Sir? Gamit ang mga bagay na ito. Sa loob ng 3 araw, siguradong maitataas ko ang antas ng aking kapangyarihan. Dahil naging tapat si Chen Qingtian, pagkatapos ng 3 araw na pagsasanay, bibigyan ko siya ng karagdagang 100 taon na buhay at isang malaking biyaya. Tanggapin niyo po itong tsaa, Master. Isang dakilang nilalang si Ginoong Qin. Paanong mangyayari na siya ang walang kwentang si Qin Feng? Bilisan niyo kayong dalawa. Kapag natapos ang seremonya, hindi na natin makikita si Ginoong Qin. Hinto. Nasaan ang imbitasyon niyo? Narito po ang tsaa ninyo, Master. Ako po ang inyong disipulo na si Chen Qingtian. Bumabati sa inyo, Master. Pagbati ko sa inyo, matandang Ginoong Chen. Disipulo, Oh? Makinig po ako, Master. ngayong tapos na ang seremonya, ibigay mo sa akin ang mga bagay na ito at ipabalot mo ang mga ito. Ako ay pansamantalang aalis para mag-meditate. Masusunod po. Ibabasura ko na ibig kong sabihin, itatago ko na ang mga ito. Sumunod ka sa akin. Ako si Zhang Junde. Tinawagan ako ni Butler Zhang. Nagsimula na ang seremonya. Ang mga may imbitasyon lang ang pwedeng pumasok.
Si matandang Ginoong Chen mismo ang nag-imbita sa amin. Kung hindi dahil sa paanyaya ng ating amo, ni hindi mo malalapitan ang pinto ng mansyon ng Chen. Magiging katulong ako ng immortal. Ang lakas ng loob mong harangan ako? Tigilan mo ang daldal. Huwag mong asahang makakapasok ka kung wala kang imbitasyon. Gusto mo pang maging katulong ng immortal? Sa tingin mo ba ang mukha ng immortal ay bagay na makikita nyo lang? Alis na, layas. Ikaw, Umalis na kayo. Aalis na po kami. Aalis na po. pero Dad, hindi pa natin nakikita si Ginoong Chin. Kailangan kong makita si Ginoong Chin para malaman kung siya ba talaga si Qin Feng. Ngayong araw na ito, sisiguraduhin kong makita ang mukha ni Ginoong Qin. Tara, may maliit na daan doon. Doon tayo dumaan. Sir, tapos na pong maikarga lahat. Kahit pa mga regalo ito ng lolo ko para sa pagtanggap niya kay Ginoong Chin bilang guro, ngunit na yung kukunin niya na ang lahat ng gamit para umalis. Parang napakabigla naman yata. Guro, nakaayos na po ang lahat ng gamit. Maari po bang malaman kung ilang araw kayong magkukulong para magsanay? 3 araw. Dahil sa mga pambihirang kayamanan mong ito, sa loob ng 3 araw ay magtatagumpay ang aking pagsasanay. Pagkatapos niyon ay ibabahagi ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Bibigyan kita ng 100 taon na haba ng buhay at bibiyayaan kita ng isang malaking pagkakataon. 100 taon na buhay. Maraming salamat po, Guro. Maghintay ka lang ng kampante. Hahanapin kita pagkatapos ng aking pagsasanay. Opo. Ito. Aalis na ba talaga siya? Uminom lang siya ng tsaa, tapos lahat ng mga mamahaling regalong iyon ay tinangay na niya. Ang mga gamit na iyon ay talagang napakamahal at hindi matutumbasan ng pera. Tama ka riyan. Lolo, posible kayang isang kriminal na manloloko lang ang Qin Feng na iyon? Bilis-bilisan nyo. Kapag natapos na ang seremonya, hindi na natin makikita si Ginoong Chin. Pa, tingnan nyo, hindi ba si Qin Feng iyon? Anong ginagawa niya rito? May lakas pa siyang humarap dito? Napakalakas ng loob niya? Pagbalik natin ay papaturuan ko siya ng leksyon. Pa, tingnan nyo po ang hawak. Anya, ano po kaya iyon? Hayaan mo na iyan. Baka kung anong, basura lang iyan na pinulot sa tambakan ng mansyon ng Chen na itinuturing niyang kayamanan. Isa talaga siyang hamak na taga-probinsya. Huwag na tayong mag-aksaya ng laway. Bilisan natin. Kailangan pa nating puntahan si Ginoong Chin. Lolo, ipahuli niyo na po siya agad. Kalokohan. Hanggang ngayon po ba, naniniwala pa rin kayo sa kanya? Laging niyang sinasabi na isa siyang immortal, pero wala naman siyang hitsura ng isang immortal, di ba? Tumahimik ka. Si Ginoong Chin ay isang tunay na immortal. Hindi mo dapat siya pinagchichismisan ng ganyan. Mukhang mas bata pa sa akin ang Qin Feng na iyan. Kahit pa nagsimula siyang magsanay sa loob ng tiyan ng ina niya, imposibleng maging immortal siya. Tama si Miss Chen. Walang ganoong bagay na immortal sa mundong ito. Hay, tila nalinlang na ang matanda. Naniwala talaga siya sa isang batang paslit. Tila si pamilyang Chen ang naging biktima sa pagkakataong ito. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong mawawalan ng mukha ang pamilyang Chen sa publiko. Hindi ba may mga kamag-anak si Qin Feng sa Jiang City? May tiyahin pa si Ginoong Qin? Inimbitahan na sila ng lolo? Baka nandito na sila sa mansyon ngayon. Hanapin sila at dalhin dito. Mukhang ito na ang lugar. Tara, pumasok na tayo sa loob. Hanapin sila at dalhin dito. Bakit hindi ko makita si Ginoong Chin? Opo, ma'am. Magpapadala po ako agad ng mga tao para hanapin ang buong pamilya ni Jiang Junde. Ha? Siya? Bakit niya tayo hinahanap? Siya si Jiang Junde. Tama. Kayong lahat, dalhin sila dito sa harap ko. Sandali lang. Hinto, ikaw ba si Zhang Junde? Ilayo siya. Sandali po. Anong nangyayari dito? Anong mayroon? Alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag nalaman ito ng aking master, ang ating pamilyang Chen
ay katatapos na. Lolo, bakit ayaw mo ba akong paniwalaan? Ang Chinfeng na iyon ay sigurado akong manloloko. Gusto sana kitang bigyan ng pagkakataon na maging utusan ng master ko, pero huli na ang lahat para magpaliwanag. Kung tunay nga siyang immortal, pagkalipas ng 3 araw ay hihingi ako ng tawad sa kanya ng buong pagpapakumbaba. Mula noon ay magiging alipin niya ako, pagsisilbihan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero kung hindi, kahit baliktarin ko pa ang mundo, hahanapin at mahahanap ko siya. Ang reputasyon ng ating pamilyang Chen ay hinding-hindi ko hahayaang masira ng dahil lang sa kanya. Mula noong nagsimulang magduda ang Shishi sa aking master, ang pagkakataon ng ating pamilyang Chen sa banal na landas ay nawala na ng tuluyan. Ngayon, ang tanging magagawa ko na lang ay maghintay. Sa pagpunta ng aking master pagkatapos ng 3 araw, muli akong hihingi ng paumanhin at kapatawaran sa kanya. Sila ba ang pamilya ng tiyahin ni Qin Feng? Talagang magkakasabwat sila sa kasamaan. Napakalakas ng loob niyo. Ang Qin Feng na iyon, siguradong inutusan lang nila siya. Ang linlangin ang pamilyang Chen? Talagang naghahanap sila ng kapahamakan. Si Qin Feng ay si Ginoong Qin? Niloko ang pamilyang Chen? Naglakas loob pa siyang lokohin ang pamilyang Chen. Yari na tayo? Madadamay tayo sa kagagawan niya. Punong-puno ng espiritual na enerhiya ang lugar na ito at swak ito para sa aking pagsasanay. Pagkatapos ng 3 araw, hahanapin ko na ang aking guro. Ikaw ba ang tiyuhin ni Chinfeng? BBB, Miss Chen? Qin Feng, anak siya ng kapatid ng asawa ko. Isa lang siyang hampas lupa. Maaga siyang naulila sa ina at wala siyang mapuntahan. Kaya dahil sa kabutihan ng loob ko ay kinupkop ko siya. Talagang hindi kami magkakilala ng husto. Kung ganoon, hindi pala isang immortal si Qin Feng? Paano naman siya magiging immortal? Isa lang siyang taong gubat na galing sa probinsya. Taong gubat mula sa probinsya? Sigurado nga. Isa siyang manloloko. Napakalakas naman ng loob niya, hindi ba? Lolo, dapat po bang maniwala na kayo sa akin? Isang mandaraya lang ang Qin Feng na yon. Totoo yan. Diyos ko, isang mandaraya lang pala siya. Mandaraya? Mukhang hindi sa kanila sinabi ng aking guro ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ginoong Chen, tungkol sa Qin Feng na yon, taga-probinsya lang siya at wala siyang galang. Hindi rin po namin alam na may ganoon pala siyang kalakas na loob na lokohin kayo. Hindi ganoong klaseng tao si Xiao Feng? Hindi niyo ba talaga alam na ang aking guro ay isang mahiwagang tao? Patawad po. Talaga pong hindi namin alam. Wala kaming kasalanan, maawa kayo. Hayop ang Qin Feng na iyan, at dahil sa kanya ay mapapahamak kami. Kayong mga narito, ilabas sila. Ipaalam sa lahat, gawin ang lahat ng makakaya para mahanap si Qin Feng sa anumang paraan. Opo, masusunod po. Sandali. Nananampalataya ako kay Xiao Feng. Hindi siya mandaraya. Ginoong Chen, naniniwala ako kay Xiao Feng. Hindi siya magsisinungaling. Dahil sinabi niyang darating siya pagkatapos ng 3 araw, siguradong darating siya. Paano kung hindi siya dumating? Kung hindi siya pupunta, bilang tita niya, ako na ang tatanggap ng pananagutan at tatanggap ng parusa. Mrs., nawawala ka na ba sa sarili mo? Mandaraya siya. Siguradong nagtatago na siya ngayon sa kung saan. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa atin. Ma, sa gitna ng sitwasyon nating ito, bakit mo pa pinagtatanggol ang taga-bukid na iyon? Naniniwala akong si Xiao Feng ay hindi manloloko. Kaya mo ba talagang panagutan yan? Tama na. Hayaang silang bumalik para magpahinga. Lolo, Shishi, asikasuhin mo sila ng maayos. Shishi, naayos na ba ang kalagayan ni Zhang Junde at ng 3 pa? Sa loob ng 3 araw, siguraduhin ninyong hindi sila mahihirapan doon. Lolo, napakalambot talaga ng puso nyo. Pansamantala ko lang naman silang ikinulong sa loob ng silid. At kapag hindi pa lumitaw si Qin Feng pagkalipas ng 3 araw, ay agad silang paparusahan sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, kailangang maibalik ang dangal ng ating pamilyang Chen.
Papa, Mama, totoo ba na kapag hindi dumating si Qin Feng sa loob ng 3 araw, ay mawawala na tayong lahat? Ayaw ko pang mawala. Ayaw ko pang mawala. Yang pamilya mo, anong klaseng mga kamag-anak ba ang mga iyan? Ngayon ay idinamay niyo pa kaming lahat. Naniniwala ako kay Xiao Feng. Siguradong darating siya. Nan Province, mahahanap din kita. Hindi pa sapat. Kulang pa ang espiritual na enerhiya. Siguradong nilock ni Shishi ang pinto. May tao ba riyan? Buksan niyo ang pinto. Lagot na. Gagawa ng gulo si Shishi. Lolo, kung ayaw niyo pong maging kontrabida rito, hayaan niyo ako ang gumawa niyan. Naglakas loob si Qin Feng na lokohin ang pamilyang Chen, kaya gagamitin ko ang pamilya ni Auntie para pilitin siyang lumabas. Hindi ako naniniwala na hahayaan lang niya ang pamilya ni Auntie na parusahan para sa kanya. Huling araw na ngayon, siguradong hindi na darating si Qin Feng. Tapos na tayo. Ayoko pang mawala. Auntie, gusto mo bang maging immortal? Anong sinabi mo? Kaya lang naman siya nag-apply bilang disipulo ko. Dahil matuturuan ko siya ng sining ng mga Diyos at kaya ko siyang gawing immortal. Auntie, maaari rin kitang turuan sa pagsasanay na ito. Xiao Feng, sana ay hindi mo ako niloloko. Mukhang hindi na talaga darating si Qin Feng ngayong araw. Kaya ang kasalanan niya ay kayong lahat ang magbabayad. Huwag, pakiusap. Parang awan nyo na. Palayain nyo kami. Kasalanan iyon ni Qin Feng. Wala kaming kinalaman doon. Sugod! Shishi, huminto ka. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Bilisan nyo, simulan na yan! Nasaan ang immortal? Sino siya? Paano siya nakapasok dito? Sa mundong ito, paanong mayroong ganito kagandang babae? Napakaganda naman niya sobra. Isa ba siyang anghel na bumaba mula sa langit? Sir, mukhang hindi basta-basta ang babaeng ito. Ang nararamdaman ko sa kanya, kahit na hindi siya mapapantayan ni Ginoong Qin, halos magkalapit lang sila. Kung anghel si Ginoong Qin, dapat ay anghel din siya. Anghel po? Baka ang magandang dilag na ito ay narito para hanapin si Ginoong Qin. Sino ka? Sino ka ba talaga? Narito ka sa mansyon ng Chen, alam mo ba iyon? Wala pala rito ang taong iyon. Sinong tinutukoy mo? Nasaan siya? Ako si Chen Qingtian. Ikinagagalak po kitang makilala. Mahal na diwata. Lolo, anong tinawag niyo sa kanya? Diwata. Narito po ba kayo para hanapin ang aking guro? 3 araw na ang nakalilipas noong umalis ang guro ko para sa pagmumuni-muni, kaya wala siya rito ngayon. Guro mo? Opo, ang pangalan ng guro ko ay si Qin Feng. Isa siyang dakilang immortal. Isa lang siyang manloloko. Lolo, hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo naniniwala? Immortal? Manloloko? Hindi ko po kayo lalaigin, diwata. Ngunit ang aking guro ay talagang isang immortal. Kung ikaw ay disipulo ng isang immortal, bakit wala kang pinagkaiba sa karaniwang tao? Hindi ko pa alam sa ngayon kung ang babaeng ito ay kaaway o kaibigan ng aking guro. Hindi ko siya pwedeng hayaang gambalain ang guro ko. Kailangang makaisip ako ng paraan para pakalmahin siya. Hehe.
Wala po kasi akong talento at matanda na rin ako. Kahit paturuan ako ng aking guro, wala na akong gaanong panahon para mag-aral. Nagpasailalim ako kay Ginoong Chin bilang disipulo para lamang makapaglingkod ng tapat sa kaniya at pagsilbihan siya sa abot ng aking makakaya. Dahil disipulo ka niya, sabihin mo sa akin nasaan na ang guro mo ngayon. Hindi ko po alam. Ano yon? Isang kakaibang pangitain sa langit. Isa na namang kakaibang pangitain sa langit. Siguradong ito na si Ginoong Chin. Ito ang aking guro. Bumabagay ang langit at lupa. Sa wakas ay nahanap na rin kita. Immortal. Siya ba talaga si Immortal? Hindi ko alam kung siya ba ay kakampi o kaaway. At kung sakaling magambala niya ang aking guro sa pagmumuni-muni, ay tiyak na malalagot tayo. Talaga bang si Qin Feng ang may gawa ng lahat ng ingay na ito? Hindi kaya siya ay nagsisinungaling? Hayaan niyo nang makauwi sina Zhang Junde. Naglakas loob si Qin Feng na lokohin tayo dahil hindi siya nangahas na magpakita, dapat ay may managot sa lahat ng ito. Hindi natin sila maaaring palayain. Sa ngayon ay hindi pa tayo nakasisiguro kung sino talaga ang taong iyon. Kung susuwertehin tayo at siya ay dating kakilala ng aking guro, ay walang dapat ipag-alala. Pero kung may atraso siya sa aking guro, ay mawawala na ang pamilyang Chen. Tiyak na isang bihasang tao ang babaeng iyon, ngunit ang Qin Feng na iyon ay isa lamang manloloko. Marahil ay nagkamali lamang ang taong naghahanap sa kanya? Hayaan niyo na silang makauwi dahil walang kinalaman ang usaping ito sa kanila. Shishi, huwag ka nang magpatuloy sa pagkakamali mo. Pero? Tama na. Naniniwala ako na babalik ang aking guro. Maghintay tayo rito ng mahinahon para sa aking guro at sa ngayon ay pauwiin na ninyo sila. Maari na kayong umalis. Salamat. Salamat po, Miss Chen. Salamat. Xiaofeng, ikaw ba iyan? Hindi ko akalain na mauubos ang espiritual na enerhiya ng buong lugar na ito para lang makamit ang tagumpay na ito. Ang susunod na hakbang ay ang isama si Auntie sa landas ng pagiging immortal. At pagkatapos ay bigyan si Chen Qingtian ng isang magandang kapalaran. Sa paraang ito, ang mga bagay sa mundong ito ay maituturing ng tapos na. Kapag natapos na ang lahat ng ito, panahon na para hanapin ko ang aking master. Muntik na kaming hindi makabalik. Mabuti na lang at nagsalita si Ginoong Chen, kung hindi ay katapusan na ng pamilya natin. Kasalanan nitong lahat ng hayop na si Qin Feng na iyon. Nagawa pa niyang magpanggap na immortal para lokohin si pamilyang Chen. Ang tagal natin siyang pinatira sa bahay natin. Imbes na matutong magpasalamat, nakuha pa niyang mag-trader sa atin. Tingnan mo ang pamilya niyo, kung ano-anong klaseng kamag-anak ito. Dapat ay hindi na ako nagpalambot ng puso noon para hayaan kang sunduin siya sa probinsya at dalhin dito sa bahay natin. Binigyan ko siya ng pagkain at inumin, pinag-aral ko pa siya. Pero nakuha pa niyang mangloko ng ibang tao. Nagitiwala ako kay Qin Feng, hindi niya magagawang mangloko. So ang ibig mong sabihin, ay talagang immortal si Qin Feng? Isa lang siyang batang probinsyano, kung hindi ko siya kinupkop dahil sa awa, matagal na sana siyang wala sa mundong ito dahil sa gutom. Auntie, pwede rin kitang turuan sa pagsasanay ko. Hindi ba posibleng isang tunay na immortal si Qin Feng? Hindi siya nanloloko. Noong nasa kotse tayo, tinanong niya ako kung gusto kong magsanay. Hindi ko lang pinansin noong una. Pero kapag iniisip ko ngayon, posibleng totoo ang sinasabi niya. Imposible. Auntie, pagkatapos kong ituro sa iyo ang kapangyarihan ko, aalis na ako. Lulisanin ko na ang mundong ito. At pagkatapos nito, hindi na tayo muling magkikita pa. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa pagiging mapagbigay ni Ginoong Chen, kaming tatlong magkakapamilya. Ang papasan sa kasalanan ni Qin Feng. Sino ang makakasabi? Baka matagal na kaming wala sa mundong ito.
Sasabihin mo ngayong isang immortal si Qin Feng? Sa tingin ko ay nababaliw ka na. Nay, ano bang ginawa sa inyo ni Qin Feng at parang nabulag kayo? Nandito siya sa bahay natin ng napakatagal. Kung isa talaga siyang immortal, dapat ay matagal na niya tayong isinama sa mundo niya. Tama, kung isa siyang immortal, mananatili pa ba siya sa bahay natin para lang makikain ng libre ng ganito katagal? Mabuti pa ang mag-alaga ng aso kaysa sa kanya. Naaalala niyo pa ba ang Tiangong Garden? Tiangong Garden? Niloko ni Qin Feng si Ginoong Chen. Pagkatapos nito, ay hindi na ako tutulungan pa ni Ginoong Chen. Ang pamilya natin ay magtitiyaga na lang sa simpleng buhay. Maswerte na tayo rito. At huwag nang mangarap sa Tiangong Garden. Si Qin Feng ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, nakabili na sana tayo ng pinakamagandang bahay at naging isang mayamang prinsesa na sana ako. Ito ang ibinigay ni Qin Feng, ang titulo ng lupa sa Tiangong Garden. Sir, Nasaan si Shishi? naunang umalis ang ma'am dahil sumasama ang loob. Hi, wala pa kasi siyang alam sa kakayahan ng aking guro, kaya hindi niya maintindihan ang layunin ko. Kapag nahanap na ako ng aking guro, at nakita na niya ang galing ng guro ko, maiintindihan na niya. Hindi nga po pangkaraniwang tao si Ginoong Qin, pero ang sabi niyo po ay 3 araw lang? Nakalimutan mo na ba ang babaeng iyon kanina? Sana ay maging ligtas ang aking guro. Halika na. Dapat na nating iwan ang lugar na ito para sa aking guro. Sige po, sir. Ginoong Qin, kailangan niyo pong bumalik. May mga bakas ng pagsasanay. Ito na nga ang lugar na iyon. Nasaan siya? Nararamdaman ko ang mga bihirang kayamanan. Bahagyang presensya lamang, katulad din ng sa kanila. Mukhang kailangan ko silang mahanap. Ito ba ang gamit na dala niya nung umalis siya ng araw na iyon? Kung ganoon, bakit ngayon mo lang yan inilabas? Ibinigay niya ito sa akin sa kotse nung araw na iyon at hindi ko ito binigyan ng pansin. Ang iniisip ko lang kay Xiao Feng ay isa lamang siyang batang 17 o 18 taong gulang. Wala siyang alam tungkol sa hardin ng Tiangong, kaya malamang na peke ito. Alam mo naman palang peke? Anong punto bakit inilabas mo pa ito ngayon? Hindi niyo ba nararamdaman na ang pakikitungo ni Ginoong Chen kay Xiao Feng ay sadyang napakakaiba? Ang pamilyang Chen ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Daxia at si Ginoong Chen ay isang maimpluwensyang tao sa loob ng ilang dekada. Marami na siyang pinagdaanang pagsubok, di ba? Paano naman mangyayari na ang isang batang 17 o 18 taong gulang ay magagawa siyang malinlang? Totoong galing sa probinsya si Xiao Feng? Pero naisip niyo ba, ang isang batang galing sa probinsya, paano magkakaroon ng pagkakataong makalapit sa isang makapangyarihang tao gaya ni Ginoong Chen? Kaya nga, nararamdaman kong hindi magsisinungaling si Xiao Feng. Hindi ako naniniwala. Kung kilalaman ni Qin Feng ang Ginoong Chen na iyon, siguradong sinuwerte lang siya ng husto. Masyado nang matanda si Ginoong Chen. Normal lang na magkamali o malito siya minsan. Basta hindi ako naniniwalang immortal si Qin Feng. Sinabi ko nang magsisilbi lang ako sa isang tunay na immortal. At ayaw kong maging katulong ng Qin Feng na iyon na isang hamak na probinsyano. Siguradong nagpapanggap lang siya. Kung totoo man o hindi, malalaman natin kapag tiningnan natin. Zijin Pavilion. Anong meron sa Zijin Pavilion? Ang Zijin Pavilion ay ang tinitirhan ni Ginoong Chen. Paanong ibibigay iyon sa ibang tao? Siguradong peke iyan. Nandito na si Ginoong Chen. Kailangan ko po itong agad na masabi kay Amo. Teka, Amo? Sandali lang. Anong nangyayari? Secretary Jiang? Chin? Nandito na po si Ginoong Chin. Sigurado ka ba?
Nandito na ang aking guro. Amo, siguradong sigurado po ako. Nakita po ng sarili kong mga mata na si Ginoong Chin ay umuwi na sa kanila. Napakagandang balita. Amo, pupuntahan na po ba natin ngayon si Ginoong Chin? Bilang kanyang disipulo, dito na lang ako maghihintay ng matiwasay para sa aking guro. O kaya naman ay umalis na muna tayo? At bukas na natin puntahan si Ginoong Chin? Hindi muna tayo aalis. Dahil bumalik na ang aking guro, maghihintay ako sa kanya rito. Sinabi ng aking guro na pupuntahan niya ako rito, kaya tiyak na darating siya. Paano naman po ang tungkol kay ma'am? Ano man ang mangyari, si Shishi ay apo ko pa rin. Kapag dumating na ang aking guro, ako ay hihingi ng tawad sa aking mga pagkakamali sa kanya. Iniisip ng lolo kung magagawa kanyang katulong. Isa na iyang napakalaking biyaya para sa iyo. Maligayang pagdating, Ginoong Chin. Ngayong araw, ang pinuno ng pamilyang Chen na si Chen Qingtian ay formal na mag-e-enroll kay Ginoong Chin bilang guro. Kinfeng, handang-handa ang lolo ko na maging estudyante mo. Pero sa gitna ng selebrasyon, inuwi mo ang kayamanan ng pamilyang Chen na pinaghirapan naming bilhin. Sabi mo ay 3 araw lang, pero hanggang ngayon ay hindi ka na mahagilap. Talaga bang isa kang immortal? Sa tingin ko isa ka lang manloloko. Kung tunay ka ngang immortal, at hindi mo binigo ang lolo ko, pati na ang pamilyang Chen. Ako, si Chen Shishi, ay magiging alipin mo kung kinakailangan. Ma'am, bumalik na si Qin Feng. Anong sabi mo? Ma'am, umuwi na po si Qin Feng. Nang malaman ito ni Master, napagdesisyonan niyang manatili muna sa Zijin Pavilion ngayong gabi. Sabi po ni Master, tiyak na pupuntahan siya ni Qin Feng bukas. Dahil ayaw pa ring sumuko ni lolo, sasama muna ako sa kanya para hintayin ka sa huling pagkakataon. Bantayan ninyo ang bawat galaw ni Kinfeng. Ayos lang kung maglalakas loob siyang pumunta at makipagkita sa lolo ko. Pero oras na sumubok siyang tumakas, dakpin siya agad. Opo. Kinfeng, isa ka nga bang manloloko? Malalaman ko rin ang totoo sa lalong madaling panahon. Xiaofeng, bumalik ka na talaga? Saan ka ba pumunta nitong mga nakaraang araw? Halo-halo na ang kaba ko? Xiaofeng, bakit parang iba ka na sa dati? Auntie, hindi mo ba gusto ang bahay na ito? Walang hiya. Nagagawa mo pa ring magsinungaling hanggang ngayon. Maghintay ka muna. Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin ni Xiaofeng. Isa siyang manloloko. Kaming 3 mag-anak ay muntik nang mapahamak dahil sa kanya. Ano pa ang kailangan niyang ipaliwanag? Auntie, anong nangyari? Noong araw na umalis ka pagkatapos ng pagdiriwang, sabi ni Miss Chen ay manloloko ka daw. Kinuha mo ang gamit ni pamilyang Chen at hindi na bumalik. Huwag mo na siyang kausapin. Simula ngayon, puputulin na natin ang ugnayan sa kanya bilang kamag-anak. Hindi. Ako ang kanyang auntie, kaya hindi ko kayang putulin ang ugnayan sa kanya. Wala kaming kamag-anak na manloloko. Halos mapahamak ang buong pamilya natin dahil sa kanya. Hindi natin kailangan ng ganitong klaseng kamag-anak. Umalis ka na dito. Ayaw ka naming makita. Xiaofeng, galit lang ang auntie mo ngayon kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Kapag kumalma na siya, magiging ayos din ang lahat. Huwag mo na sanang dibdibin ang mga iyon. Auntie, bumalik ako dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Auntie, totoo ang bahay na ito.
Pwede nyo itong bisitahin bukas. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, aalis na rin ako. Saan ka pupunta? Masyado ka pang bata? Hindi mo pa tapos ang pag-aaral mo? Ikaw, Auntie, naaalala mo pa ba ang sinabi ko? Sa'yo noon? Auntie, kaya kitang turuan sa pagsasanay natin. ikaw? Totoo ba talagang Tama. Hinding-hindi ako nagsisinungaling. Oras na para umalis ako? Dahil hindi ako nabibilang dito. Ha 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 ha. Kailanman ay hindi ka nagsinungaling? Ibig mo bang sabihin? Totoong isa kang immortal na nilalang? Ha 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 ha. Kinfeng, sa tingin ko ay nababaliw ka na. Hanggang ngayon ay niloloko mo pa rin kami. Dito sa mundo, walang ganoong klase ng mga nilalang. Kinfang, natatakot ka na ba? Sa totoo lang, kapag kami ay nakipagputol ng relasyon sa iyo, mamumulubi ka na at wala nang matitirhan. Ngayon alam mo na ang matakot? Pinapayuhan kita na pumunta agad kay pamilyang Chen para humingi ng tawad at ang kinuha mo sa ibang tao ay ibalik mo sa kanila. At simula ngayon, huwag mo nang sasabihin na kamag-anak mo kami. Ayaw naming mapahamak dahil sa iyo. Sinabi ko na. Pagkatapos ng pagsasanay ko, bibigyan ko siya ng malaking pagkakataon. Inaakala mo ba talagang isa kang banal na nilalang? Ito ba ang bahay na sinasabi mong ibibigay sa amin? Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tignan mo. Ito ang Zijin Pavilion. Basta't magustuhan ito ng tita ko, sapat na yon. Kinfeng, alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Zijin Pavilion? Ang Zijin Pavilion ay ang mismong tinitirhan ni Ginoong Chen. Yan ang lugar kung saan mo niloko si Ginoong Chen na tanggapin ka bilang guro. Paano naman niya ibibigay sa iyo ang sarili niyang tirahan? Kinfeng, hanggang ngayon ay niloloko mo pa rin kami. Sir, malamig ang gabi. Mas mabuting sa loob na po kayo maghintay. Hindi ko alam kung kailan darating ang aking guro. Paano kung pumasok ako, tapos ay dumating siya? Hindi ba't nakakahiya iyon? Pero hindi naman nyo kailangang manatiling nakatayo rito para maghintay po. Paano kung hindi dumating si Ginoong Chin? Ano po ang... Darating ang aking guro. Nakauwi na po si Ginoong Chin pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Kung naaalala pa niya ang usapan ninyo, dapat ay narito na siya. Bakit kailangan nyo pang gawin ito? Hindi iyon makakalimutan ng aking guro. Tiyak na darating siya. Siguradong darating siya. Auntie? Nagtitiwala ka ba sa akin? Kung gayon, ngayong araw ay ipapasok kita sa mundo ng kawalang hanggan. Kinfeng, sa tingin ko ay nababaliw ka na. Hanggang ngayon ay puro kalokohan pa rin ang sinasabi mo. Umalis ka rito. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Sige, ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang immortal. Auntie, handa ka na ba? Xiaofeng? Ako. Auntie, dahil sa mga kayamanan ng Chen Qingtian, ang antas ng kapangyarihan ko ay lumampas na sa hangganan. Bumalik ako para ipasa sa iyo ang aking lakas. At pagkatapos ay bibigyan ko ang Chen Qingtian ng bagong pagkakataon. At oras na para umalis na ako. Alis! Lumayas ka agad sa bahay ko. Anong? Paano mo? Auntie, ipapasa ko na sa iyo ang aking kapangyarihan. Ito. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Paraan ba ito ni Chin Feng? Sino ba talaga siya? Xiaofeng? Anong nangyari sa kanila? Hindi dapat maabala ang pagpasa ng enerhiya. Maayos lang sila. Auntie, handa ka na ba? Xiaofeng? Ako? Tunay ngang isang immortal si Xiaofeng? Hindi niya tayo niloko. Talaga palang isang immortal si Kinfeng. Si Chin Feng ba ay talaga namang isang immortal?
Auntie, ngayon ay tutulungan kitang wasakin ang harang sa pagitan ng tao at immortal. Auntie, ngayon ay tutulungan kita na sirain ang harang sa pagitan ng mundo ng tao at kalangitan. Nasaan po ako? Auntie, ngayon ay ibabahagi ko na sa inyo ang banal na kapangyarihan. Si Qin Feng ay isang immortal. Isa nga siyang makapangyarihang immortal. Paano siyang naging isang immortal? Isa lamang siyang tagabukid na walang modo. Siya lamang si Ginoong Qin. Nasaan na si Qin Feng ngayon? Ma'am, nandun pa rin si Qin Feng sa bahay ni Zhang Junde. Eh, nasaan ang lolo ko? Ang amo po. Magsalita ka na. Nalaman po ng amo na nakabalik na si Qin Feng, kaya naghihintay siya sa harap ng mansyon ng Chen, at ang sabi po ay hihintayin niyang puntahan siya ni Qin Feng. Naghihintay ang lolo ko kay Qin Feng? Ma'am, magdamag na pong nakatayo ang amo doon sa may pintuan. Siguradong manloloko lang ang Qin Feng na iyan. Tumahimik ka. Si Ginoong Qin ay isang tunay na immortal? Hindi siya dapat pinag-uusapan ng ganyan sa talikuran. Mukhang mas bata pa sa akin ang Qin Feng na iyon. Kahit pa noong nasa sinapupunan pa lang siya ay nagsimula na siyang magsanay, hindi pa rin siya pwedeng maging immortal. Lolo, bakit ba sobrang bilib kayo kay Qin Feng? Halatang manloloko lang naman siya. Hindi ako naniniwalang may mga immortal sa mundong ito. At lalong hindi ako naniniwala na totoong pupuntahan ni Qin Feng ang lolo ko. Auntie, simula sa araw na ito, isa ka na ring cultivator. Kapag natapos ko na ang huli kong gagawin, panahon na para umalis ako. Auntie, naisalin ko na sa iyo ang kapangyarihan. Oras na para umalis ako. Xiao Feng? Nasaan ka? Xiao Feng? Xiao Feng. Nasaan na si Qin Feng? Bakit siya biglang nawala? Isang Diyos si Qin Feng. Isa nga siyang tunay na Diyos. Sabi ni Xiao Feng ay isinalin niya sa akin ang kanyang lakas? Ibig sabihin ba? Isa na rin akong Diyos? Ma, bakit naging itim muli ang buhok niyo? Ikaw, bumata ka. Bakit niyo hinayaang makaalis si Qin Feng? Siya? Tunay nga siyang isang makapangyarihang Diyos. Kung alam ko lang na isa siyang Diyos, dapat ay nagpaturo rin ako sa kanya. Nawalan na ba siya ng konsensya? Naging mabait ako sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit nagawa niya pa ring umalis basta-basta. Kahit anong mangyari, dapat niya kaming gawing lahat na maging mga immortal. Hanapin siya. Hahanapin natin siya. Sinabi niya, nahahanapin niya si Ginoong Chen. Tama? Hindi natin hahayaang umalis siya ng ganoon lang. Pinalaki at inalagaan natin siya ng matagal. Kaya kailangan din niyang ibigay sa atin ang kanyang kapangyarihan. Dati kang mortal, ngunit ngayon ay nagawa mong lampasan ang hangganan sa pagitan ng tao at immortal. Nasaan ang taong iyon? Ang lahat ng nangyaring ito ay hindi pala panaginip. Hindi na ba talaga ako isang mortal? Mukhang hindi rin basta-basta ang babaeng ito. Kanina pa niya hinahanap si Qin Feng at maaring siya ay mortal na kaaway ni Qin Feng dahil ayaw ituro sa akin ni Qin Feng ang sining ng pagiging immortal. Huwag niya akong sisihin kung ibubunyag ko ang kinaroroonan niya. Nasaan siya?
Hindi ko po alam. Mahal na Diwata. Alam ko po kung nasaan siya. Mahal na Diwata, hindi po namin alam kung nasaan siya. Bakit mo pa pinapansin ang taong walang utang na loob na iyan? Sa tagal nating siyang inalagaan, kahit paaso ang alagaan ko, ipakikita pa nito sa akin ang katapatan niya. Pero ano ang ginawa niya? Umalis siya nang walang pasabi. Tama. Nakuha na niya sa ating pamilyang Zhang ang napakaraming gamit. Wala man lang siyang iniwang pabuya sa atin. Wala namang utang sa atin si Xiaofeng. Hindi niyo pwedeng... Walang kwenta. Halos mapahamak na tayo dahil sa kanya. Hindi ba't nararapat lang na bayaran niya tayo? Mahal na Diwata, pumunta si Qin Feng sa pamilyang Chen. Diwata, sandali po. Kung may galit kayo sa kanya, hanapin niyo po siya sa mansyon ng Chen. Dahil isa palang immortal si Qin Feng, ibig sabihin ay totoo ang titulo ng lupa na ito. Tara, pupunta rin tayo sa mansyon ng Chen. Ginoo, bumalik na tayo. Malapit na pong mag-umaga. Hindi. Hihintayin ko rito ang aking guro. Ginoo, bakit po hindi niyo pa rin maintindihan? Hanggang ngayon po ay wala pa rin si Ginoong Qin, malamang ay hindi na siya darating. Darating ang aking guro. Ginoo, bumalik na po tayo. Hindi. Dito lang tayo maghihintay. Ma'am, nawawala si Qin Feng. Saan siya pumunta? Hindi namin alam. Nakita lang namin ang babae noong huli na lumabas sa bahay ni Jiang Junde. At pagkatapos ang 3 miyembro ng pamilya ni Jiang Junde ay nagmamadali ring lumabas ng bahay. Kung ganoon, hanapin niyo siya sa bahay nila. Hinanap na namin doon, pero walang tao sa loob ng bahay. Talagang nawawala si Qin Feng. Bantayan ninyong mabuti ang pamilya ni Zhang Junde. Opo. Qin Feng, balak mo bang isama ang pamilya ng tiyahin mo na tumakas? Gaano pa katagal bago tayo makarating? 30 minuto. Bilisan mo pa. Opo. Hindi ko alam kung kailan darating si Ginoong Qin. Secretary Zhang, nawawala si Ginoong Qin. Ano? Hindi ba't binabantayan niyo sila? Talagang nawawala si Ginoong Qin, narito rin si Ma'am, pero hindi namin. Makita ang bakas ni Ginoong Qin. Nasaan ang pamilya ng tiyahin ng guro ko? Parang papunta sila sa direksyon ng mansyon ng mga Chen. Ano? Papunta sila rito sa atin. Sir, ano po itong? Malapit na rito ang master ko. Ano? Disipulo, narito na ang iyong master. Nagpupugay po si disipulo sa inyo, master. Nagpupugay po kay Ginoong Qin. Tumayo na kayo. Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Hindi naman po. Master, palaging nandito si disipulo upang maghintay sa inyo. Narating ko na ang bagong antas ng kapangyarihan. Maghanap ka ng tahimik na lugar. Ituturo ko na sa iyo ang mga sikretong kapangyarihan. At bibigyan kita ng bagong tadhana. Sinabi po ba ng master na tuturuan niya ako ng mga kapangyarihan? Magiging isa na rin akong immortal. Ang pamilyang Chen, simula ngayon, ay siya ng sentro ng kapangyarihan sa buong Great Sha. Dadalhin ko po kayo sa aking sikretong silid, at ikaw, bantayan mo itong mabuti, walang kahit na sinong pwedeng pumasok. Huwag kayong mag-alala, sir. Babantayan ko po itong mabuti. Master, sa likod ng pamilyang Chen, ay may isang sikretong silid. Ang pinuno lang ng pamilyang Chen, ang nakakaalam kung nasaan ito, sasabahan ko po kayo papunta roon. Sumunod po kayo sa akin. Pabilisan niyo po ang pagmamaneho. Tama. Kahit anong mangyari ngayon, kailangang pagbayarin natin siya sa tagal nating pagpapalaki at pag-aalaga sa kanya. Kung makikita natin ang diwata roon, talagang magmamakaawa ako sa kanya na gawin akong tagapaglingkod niya. Tama.
Sa tingin ko, ang diwatang iyon ay masigit pa kay Qin Feng. Bukod doon, binigyan pa natin siya ng impormasyon tungkol kay Qin Feng at malay nyo, baka gantimpalaan pa tayo ng diwatang iyon. Ang landas ng pagiging immortal ay hindi gaya ng iniisip nyo na napakamahiwaga. Hindi ibig sabihin kapag naging immortal ay nakakataas na kayo sa lahat. Sa kabaliktaran, ang paglalakbay na ito ay pakikipaglaban sa kapalaran ng langit at lupa. Punong-puno ito ng mga panganib at puno ng banta sa buhay kahit saan. Chen Qingtian, napag-isipan mo na ba ito ng maigi? Maaari kitang bigyan ngayon ng 100 taon na haba ng buhay. Ituturo ko ang sining ng maayos na kalusugan para maging matiwasay ang iyong pamilyang Chen at maging tuloy-tuloy ang inyong lahi. Guro, napagdesisyonan ko na po. Turuan niyo na po akong maging immortal. Ako ay si Chen Qingtian at matanda na po. Ang mga bagay dito sa mundo ng mga tao ay matagal ko nang naranasan lahat. Wala na akong anumang panghihinayang. Ngunit, ang tanging inaalala ko na lang ay ang aking apo na si Chen Shishi. May taglay na karangalan si Chen Shishi. Malay natin sa hinaharap ay malampasan. Niya pa ang inyong mararating. Guro, balak niyo po ba siyang gawing tagapaglingkod niyo? Ito ay isang napakalaking suwerte na hinding-hindi niya malilimutan sa habang buhay. Kami ng batang iyon ay hindi nakatadhana bilang guro at mag-aaral. Subalit, ang swerte niya ay darating pa lang sa hinaharap. May ibang tadhana po ang aking apo? Makikita ko na kaya kita sa pagkakataong ito? Sa mundong ito, bukod sa akin, ikaw na lang marahil ang nag-iisang immortal. May nakita akong isa rito na may malakas na potensyal. Kung itatadha naman, hindi ako magdadalawang isip na tanggapin siya bilang disipulo ko. Nahanap niyo na ba si Qin Feng? Ma'am, kararating lang ni Qin Feng sa mansyon ng Chen, kasama ang nakatatandang Panginoon sa loob. Talagang may lakas ng loob siyang pumunta rito. Bantayan niyo siyang mabuti. Kapag sinubukan niyang tumakas, dakpin niyo siya agad. Opo. Qin Feng, nagawa mo pa talagang magpakita rito? Titingnan natin kung ano ang ipinagmamalaki mo. Bakit siya ang narito? Bilang disipulo, kailangang manatiling matapat sa sarili at panatilihing malinaw ang isipan. Punuin ang lakas sa dantians, sabayin ang daloy ng enerhiya. Iwasan ang panganib at maging maingat, sundan ang takbo ng mga ugat. Hayaang umikot ang lakas sa buong katawan hanggang sa maging isa ito sa iyo. Ibalik ang lakas sa sentro at malilinang ang iyong kapangyarihan. Punuin ang lakas ng enerhiya at pag-isahin ang mga daluyan, protektahan laban sa panganib at sumunod sa daloy ng ugat. Pabilisin ang sirkulasyon para maging malaya ang daloy, ibalik ang enerhiya sa sentro at ang sining ay ganap ng mabubuo. Gamit ang batas ng langit at lupa, ay gagawin nating immortal ang karaniwan at mabubuo na ang dakilang landas. May pambihirang nangyayari sa paligid. Ito ba talaga ay si Ginoong Qin na nagbibigay ng lakas sa ating Panginoon? Baliw na siya. Ayos lang na sinira niya ang harang ng tao at immortal noon. Pero ngayon ay nagawa pa niyang agawin ang tadhana upang bigyan ang isang mortal ng katawang immortal. Maliban na lang kung hindi siya tagamundong ito. Maliban na lang kung ang kapangyarihan niya ay walang kapantay. Kailangan ko siyang makita. Marahil siya lang ang makakatulong sa akin na lumampas sa aking antas upang makapasok agad sa maalamat na kaharian ng mga Diyos. Anong nangyayari? Miss, tingnan niyo po ang harap. Iyan ang direksyon ng mansyon ng Chen. Magmadali ka, bumalik na tayo agad. Opo. Posible kayang iyon ay si Qin Feng? Hindi maaari. Hindi siya pwedeng maging ganoon kalakas. Yan ang direksyon ng mansyon ng Chen. Si Qin Feng ba iyon o si Diwata? Hindi maaaring si Qin Feng iyon. Siguradong kay Diwata iyon.
Kay Xiaofeng iyan. Nararamdaman ko, katulad ito ng naramdaman ko noong binigyan ako ng kapangyarihan ni Xiaofeng, ngunit mas malakas ito ng napakaraming beses. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Napakaganda. Hindi ko pa naramdaman ito kailanman. Salamat po sa pagtuturo niyo, Master. Disipulo, magsanay kang mabuti. Huwag kang maging pabaya. Opo. Secretary Zhang, bilisan mo at humanap ka ng mga sanga. Kailangang ipakita ko kay Master ang pagsisisi ko. Bilis, kilos. Sir, tila naging mas bata po kayo. Naging mas bata nga ako. Binahagian ako ng kapangyarihan ni Master. Ngayon ay kaya ko na ring mag-aral ng mga mahika. Nakasama kita ng maraming taon. Sa susunod, matutulungan din kita. Huwag ka na diyang tunganga. Naghihintay si Master sa labas. Hanapan mo na ako ng mga sangang gagamitin ko para humingi ng tawad. Sir, dahil binahagian na kayo ni Ginoong Qin ng kapangyarihan, ibig sabihin lang po noon ay hindi naman po siya galit sa inyo. Bakit nyo pa kailangang... Hi. Nakiusap ako kay Master kanina na sana ay patawarin na niya si Shishi. Kahit na hindi nagalit ang Master, pero sabi niya ay may ibang kapalaran si Shishi. Nagpapatunay ito na may nakaplano na siya. Tayong mga pamilyang Chen ay nagbigay lang ng kaunting yaman pero nakakuha na tayo ng swerte para sa 2 henerasyon. Hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo nanggaling. Noong nakaraang piging, ilang beses na nagsalita ng masama si Shishi laban kay Master, ako na ang hihingi ng tawad para kay Shishi. Bilisan mo at kumuha ka na ng mga sanga. Hihingi ako ng tawad kay Master para ipakita ang katapatan nating mga pamilyang Chen. Masusunod po. Bilis. Kalkulado ko na ang master ko ay nandito na. Pero bakit hindi ko nararamdaman ang presensya niya? Master, nais ko pong humingi ng tawad para sa aking apo. Noong huling handaan para sa pagtanggap ng disipulo, pagkaalis niyo po, naging iresponsable po ang aking apo at inakala niya pong isa kayong manloloko. Handa po akong tumanggap ng parusa para sa kanya. Nagsusumamo lang po ako, Master, na huwag nang patulan si Shishi. Tumayo ka na. Kung talagang nagagalit ako sa kanya, sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong paghingi ng tawad? Master, kung ganoon po, ako na ang magpapasya para kay Shishi. Hayaan niyo siyang pagsilbihan kayo at maging inyong katulong. Hindi ako pumapayag. Ay ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok ma'am. Ginoong Qin, sir, hindi ko po napigilan si ma'am. Lolo, ano po bang ginagawa niyo? Lolo, bakit po naging itim ang lahat ng buhok niyo? Lolo, bakit po umitim muli ang buhok niyo? Bakit po tila bumata kayo? Yumukod ka na at magbigay galang. Lolo, may lakas pa ng loob ang Qin Feng na iyan na bumalik? Dapat na Bilisan mo at magbigay galang ka sa aking guro. Ma'am, ang dahilan kung bakit bumata ang amo ay dahil lahat iyon kay Ginoong Qin. Isang tunay na immortal si Ginoong Qin. Paano siyang magiging isang immortal? Humingi ka agad ng paumanhin sa aking guro. Tapos ay makiusap ka. Natanggapin ka niya bilang tagapagsilbi. Hindi, ayaw kong maging tagapagsilbi niya. Shishi, ang magsilbi sa isang immortal ay isang malaking karangalan at swerte na pinaghirapan mo ng maraming buhay. Kung hindi dahil sa tinurong kapangyarihan ng guro, paano babalik ang kabataan ko? Napakabilis mong mawalan ng bait. Wala kaming nakatadhana sa isa't isa. Shishi, pinalampas mo ang napakalaking pagkakataon. Ang nakita ko bang milagro kanina ay talaga bang gawa ni Qin Feng? Lolo? Naaalala niyo pa ba ang babaeng iyon? Master, may isang bagay po akong nakalimutang sabihin sa inyo. Noong araw na umalis kayo, may isang diwatang dumating para maghanap sa inyo. Diwata? Alam mo ba kung ano ang hitsura niya? Hindi ko po alam kung paano siya ilalarawan. Hindi pangkaraniwan ang ganda ng diwatang iyon. Siguradong isa siyang immortal na tulad niyo, Master. Hindi pangkaraniwang babae? Alam mo ba kung nasaan na siya ngayon? Sinabi ko po sa kaniya na magkukulong kayo para sa inyong pagsasanay
tapos ay kumulog sa langit at hindi ko na alam kung paano siya biglang nawala. Siguradong ang kakaibang pangyayari sa paligid habang nagsasanay ako ang nakakuha ng atensyon niya. Pero, ang diwatang tinutukoy niya, siya kaya talaga ang aking iginagalang na guro? Mukhang magkakilala nga talaga si Master at ang diwatang iyon. Dahil narito ka na, bakit hindi ka pa magpakita? Siya na nga ba ang taong matagal ko nang hinahanap? Ang lakas niya ay higit pa sa inaasahan ko. Pero bakit? May nararamdaman akong pamilyar sa kanya? The Oest Fellow Chin. Nagkita na ba tayo dati? Anong ibig sabihin nito? Master, nagkita na naman tayo muli. Ang dilag na ito, siya pala ang guro ng aking master. Napakalakas na ni Master. Hindi kaya isa ng Diyosa ang dilag na ito? Isang immortal si Ginoong Chin at ang maging guro ng isang immortal, ang dilag na ito, marahil ay nabuhay na siya ng napakahabang panahon na parang isang misteryosong nilalang. Ang babaeng ito ang guro ni Chin Feng? Pero mukhang hindi naman kilala ng babaeng ito si Chin Feng? Ginoo, nagbibiro po kayo. Hindi po tayo magkakilala. Paano niyo po nasabing ako ang guro niyo? Hindi ako nagbibiro. Isa lamang akong hamak na tao. Kung hindi dahil sa aking guro, paano ako makakapasok sa mundo ng mga immortal? Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Pero ilang daang taon na akong nagtatago sa mundo. At wala akong matandaan na nagkaroon ako ng ganitong estudyante. Ginoo, siguradong nagkakamali lang po kayo ng taong kinikilala. Higit na mas malakas po kayo sa akin, marahil kayo na po ang pinakamalakas sa mundong ito. Kaya paano niyo po nasabing ako ang guro niyo? Si Master pala ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay o nakaraang buhay? Parito po ako dahil may kailangan akong hinging tulong sa inyo. Dahil hindi ako malugod dito, aalis na lamang po ako. Bakit kailangan niyo pa akong paglaruan? Hindi kita pinaglalaruan sa aking mga salita. Sa mundong ito, sadyang walang nakaraan o hinaharap na buhay. Kahit papasukin natin ang landas ng immortalidad, mabubuhay lamang tayo ng mas matagal. Kung hindi tayo makakalampas sa ating limitasyon, sa huli ay, mawawala rin tayo sa paglipas ng panahon. Kapag ang tao ay nawala na, naglalaho na rin ang lahat. Walang ganoong bagay na tinatawag na muling pagkabuhay. Master, ang lahat ng aking mahika ay itinuro mo sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ito at malalaman mo. Ginoo, huwag mo nang... Paano mo nalaman ang aking sikretong mahika? Isa itong sagradong turo na hindi ko ipinamimigay. Saan mo ito ninakaw? Hindi ko iyan ninakaw. Unti-unti mo itong itinuro sa akin. Naniniwala ka na ba ngayon, Master? Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari nating pag-isahin ang ating mga puso't isipan upang malaman mo ang totoo. Napakasilaw. Master, ito ang mga alaala mula sa aking nakaraang buhay. Tumingin lang po kayo at malalaman nyo rin. Aking mag-aaral. Mayroon ka pa bang ibang inaalala sa mundong ito? 500 taon na ang lumipas. Wala na ang taong iyon? Wala na akong anumang alalahanin pa. Kung gayon, tayo na. Lilibutin ang mundo ng immortalidad? Master, naniniwala na ba kayo ngayon sa reinkarnasyon? Anong nangyari pagkatapos niyon? Pagkatapos nating pumunta sa mundo ng mga immortal? Pagkatapos niyon, nasa mundo tayo ng kultibasyon, paglipas ng 1,000 taon, naging pinuno ako ng katimugang kalawakan, at ikaw rin ay naging isang dakilang pinuno.
Pero paano ka nakabalik? Bakit ka nabuhay muli? Sa pagkakaalam ko, nangyayari lang iyon kapag ang tao ay wala na. Ibig sabihin ba nito, nawala ka na noon? Ang lahat sa atin ay wala na. Nawala ang lahat? Noong taon ng malaking digmaan ng mga mundo, ibinigay ng lahat sa mundo ng kultibasyon ang kanilang buhay. Halos lahat ay nalipol at ako rin ay nagapi sa labanang iyon. Hindi ko lang inaasahan na magkakaroon pa ako ng pagkakataong umulit. Guro, sa nakaraang buhay, kung hindi ka dumating agad para iligtas ako, ay matagal na akong napahamak sa bundok, Tay. Dahil mapalad akong nabuhay muli. Ang lakas ko ngayon ay halos umabot na sa rurok ng dati kong lakas. Kung babalik tayo muli sa mundo ng kultibasyon, sisiguraduhin kong mag-iba na ang hantungan nito. Sige. Maghintay lang po kayo sandali, Guro. Guro, aalis na po ba kayo? Kung aalis na po kayo, pakiusap ay isama niyo ang inyong disipulo. Hayaan niyo po akong pagsilbihan siguro. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Lolo, kapag nawala ka na, ano na ang gagawin ko? Tila ang batang babaeng ito ay tadhana ko ring makasalamuha. Guro, hindi sapat ang kakayahan ko. Kahit ituro niyo pa ang inyong kapangyarihan. Pero dahil sa matanda na ako, natatakot akong baka wala na akong maiaambag sa inyo. Nakikiusap po akong tanggapin niyo ang aking apo. Hindi ko po hinihiling na turuan niyo siya ng anumang abilidad. Ang hiling ko lang ay hayaan siyang manilbihan sa inyo, pagsilbihan kayo ng pagkain at inumin, at maging tagapaglingkod niyo upang ang pamilyang Chen ay makapagpakita ng pasasalamat sa inyo. Ano pang ginagawa mo dyan? Binigyan ni Chin Feng si Lolo ng lakas para magmukha siyang bata muli. Pumunta ka na. Dahil sa pamumuno ni Lolo sa pamilyang Chen, Bilis. ang pamilyang Chen ay mananatiling makapangyarihan sa loob ng 100 taon. Dahil sa biyayang ito na hindi namin kayang tumbasan, bilang isang anak ng pamilyang Chen, dapat lamang natulungan ko si Lolo. Qin, Ginoong Qin, ako bilang si Chen Shishi ay handang magsilbi bilang inyong tagapaglingkod. Hindi mo kailangang maging tagapaglingkod niya. Nakikita ko na may potensyal ka at may koneksyon tayo sa isa't isa. Mula ngayon, sumama ka na sa akin at maging alagad ko. Wala kaming koneksyon sa isa't isa. Ang Diyosang ito ang guro ng aking guro. Balak niyang gawing disipulo si Shishi. Kung gayon, hindi ba't si Shishi ay magiging kasing antas na ng aking guro? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po. Aking guro, tanggapin niyo po ang paggalang ni disipulo. Aking guro, tila binigyan niyo ako ng isang junior na kapatid sa pag-aaral. Tayong mga nasa landas ng immortalidad, bakit kailangan ng napakaraming alituntunin? Disipulo, Narito po. tapos na ang mga gawain dito. Kailangan ko na ring umalis. Naituro ko na sa iyo ang mga lihim na sining. Huwag kang magpapabaya. Susunod po ako sa inyong mga payo. May isa pa akong bagay. Pagkaalis ko, maaari mo bang alagaan ang tiyahin ko? Huwag po kayong mag-alala, guro. Tanda ko po iyan. Aking guro, tara na po. Kapag sumunod ka na sa akin sa landas na ito, hindi ka na dapat magpadala sa mga makamundong bagay. Lolo? Aalis na po ang apo niyo? Mag-ingat po kayo palagi. Shishi, makinig kang mabuti sa master at sa diwata mula ngayon. Mag-ingat po kayo, Lolo. Maraming salamat po. Sir? Umalis na po ang binibini kasama si Ginoong Qin. At ang iba pa, mabuting balita po ito. Mabuting balita. Talagang mabuting balita. Magiging isa na ring immortal si Shishi sa hinaharap. Pinatunayan niya ang galing ng ating pamilyang Chen. Bilis. Pumasok na kayo at hanapin si Qin Feng. Tama, hindi na natin siya dapat hayaang makatakas pa. Xiaofeng, aalis ka na ba? Mag-ingat ka palagi mula ngayon. Sa loob ng altar, isabit ninyo ang mga larawan ng master at ng diwata. Ipagpatayo ninyo silang dalawa ng monumentong panghabambuhay.
at isulat sa unang pahina ng talaan ng ating angkan. Na simula ngayon, ang pamilyang Chen ay kailangang unang magbigay-pugay sa master at sa diwata bago sa ating mga ninuno. Nailista ko na po ang lahat. At isa pa, gumawa ng hiwalay na pahina para kay Shishi sa talaan ng ating angkan. Isulat mo ito. Si Chen Shishi, na mula sa pamilyang Chen, ay tinanggap bilang alagad ng isang dakilang master, lumipad sa alapaap, at nagbigay ng karangalan sa aming angkan. Hinding-hindi ito dapat malimutan ng mga anak ni pamilyang Chen. Opo, sir. Huwag mong kakalimutan ang huling bili ng aking master bago siya umalis. Simula ngayon, ang lola sa panig ng ina ng aking master ay ituturing na nating dakilang ninuno. Ituturing siyang pinuno ng pamilyang Chen sa labas ng angkan. Kapag nakita siya ng mga anak ng pamilyang Chen, dapat silang magbigay galang sa kanya bilang nakababatang henerasyon. Paano naman po si Zhang Junde? At ang anak niyang si Jiang Yumo? Bagamat walang binanggit ang master, nakapagsagawa na kami ng paunang investigasyon. Idagdag pa ang paraan ng pagkilos nila sa seremonya. Hindi sila karapat-dapat na maging kapamilya ng aking master. At mas hindi sila nararapat sa ating tulong. Kapag nakita nyo sila, ituring nyo lang silang parang ordinaryong tao. Masusunod po. Qin Feng. Qin Feng. Napakawalang utang na loob mo. Lumabas ka riyan. Napakatagal kitang inalagaan at itinaguyod, pagkatapos ay bigla ka na lang aalis? Wala kang konsensya. Qin Feng. Qin Feng, lumabas ka na. Nag-isip na ako ng mabuti. Mula ngayon ay magiging tagapaglingkod mo na ako. Pagsisilbihan kita at pagsisilbihan. Qin Feng. Qin Feng? Ano bang ipinagsisigaw nyo rito? Pasensya na po, Ginoong Chen. Hinahanap lang namin ang pamangkin kong si Qin Feng. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ng master ko ng ganyan. Kayo, pumarito kayo. Palayasin nyo ang dalawang ito ngayon din. Tandaan nyo ang mga mukha nila at huwag nyo na silang papatapak sa pamilyang Chen kahit kailan. At tungkol sa tiyahin ng aking guro, mula ngayon ay itatrato nyo siyang pinakamahalagang tao sa pamilyang Chen. Iparating nyo ito sa lahat. Masusunod po. Huwag niyo akong hawakan. Bitiwan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ang pamangkin ko ay isang makapangyarihang immortal. Bitiwan niyo ako. Hawak namin ang titulo ng lupa sa Zijin Pavilion. Mag-iingat po kayo, guro. Mahal na guro. Hindi ko inasahan na magtataglay ka ng ganyang galing. Sa loob lamang ng 13 taon, naabot mo na ang antas na inabot ko ng 100 taon sa dati kong buhay. Siyempre naman po. Ako ang pinakamahusay mong estudyante. Qin Feng, naaalala ko na ang pinto ng langit. Ay bubukas pa pagkaraan ng 500 taon, hindi ba? Guro, dahil po iyon sa kulang pa ang lakas natin sa dati nating buhay. Ngunit sa taglay nating lakas ngayon, hindi na natin kailangang maghintay pa sa pagbubukas ng pinto. Bukas! Guro, tara na po.